Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Maligayang pagdating sa United Evangelical Church dito sa Santa Cruz, Laguna. Sa umagang to, tayo sama-samang nagtitipon hindi lamang bilang isang magkakaibigan o magkapamilya, kundi bilang isang katawan ni Kristo, tinawag upang lumago sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa paglilingkod. Sa buwang ito ng Nobyembre, tayo ay patuloy na lumalago sa ating espiritual na paglalakbay. Bilang isang katawan ni Kristo, ang ating pagtutok ay nasa pagpapalalim ng disiplina sa pagiging alagad at pagpapalakas ng pananagutan sa isa't isa. Sa gitna ng ating mga gawain sa simbahan, sa ating trabaho at pamilya, tayo ay tinatawagan ng Diyos na maging isang tapat sa Kanyang utos. Ang magparami ng mga alagad at tulungan ang bawat isa na lumago sa pananampalataya. Alalahanin din po natin na sa araw-araw na dapat tayong mamatay sa ating lumang pagkatao upang mahayag ang ating pagiging bagong nilalang kay Kristo. Kok uy hati chibe tsaan lan jinhwahi hwangyang bangtiang chamka ekala kelang punju lambe susyong etsu tue si Chun kia chu e su biang ho ban bin zue chu e mong to niu lan tang sim kieng pai nia xiu chu e ho tiao guan ie mia ti lan tiong kan koku. Let us take a moment to quiet our hearts as Reverend Gonzalo Pe leads us in pastoral prayer. Hian tsai niu lan an chiang sim liang sakap ang chu kikyu lan chape boksu tuanya lan boksu kito. Okay, let's pray. Samahan niyo po ako as we pray together, as prepare our hearts for this morning's worship. Okay, let's pray. Our most gracious Heavenly Father, here before you, narito kaming lahat, we freely and gladly declare na mahal ka namin. Mahal ka namin for being the God you are. You're a God of love. You're a God of mercy. You're a God of truth. You're a God of justice. You're a God of absolute perfection. So Panginoon, mahal ka namin because ikaw yung foundasyon ng mundo. And loving us so much that you sent your Son. Sabi nga, your only begotten Son, so we could be in relationship with you. So we could be your children, sons and daughters of God. Almighty God, you gave what cost you most for our benefits. And we thank you for that. Salamat, Panginoon. Panginoong Jesus, we thank you for loving God the Father and loving us. And for your willingness to be sent para sa aming kapakanan. Salamat that you are willing to leave the God Father's side, to lay aside your glory, sabi sa Philippians, and to take a flesh, nagkatawang tao, to enter into this broken world, to take our sin upon yourself, and to pay the penalty for it. Thank you that you love us even to the laying down of your life. Panginoong Jesus, you gave what cost you most for our benefit. At dahil doon, nagpapasalamat kami. Banal na Espiritu, nagpapasalamat kami for loving God the Father and God the Son and for loving us. We thank you for your willingness
na pinadala ka bilang Spirit of God to dwell sa aming mga sumampalataya, to steer us to life so we can respond to the message of the gospel, and for empowering us so we can grow more and more holy, more and more like Jesus Christ. Bilang tema sa taong ito, Christ-likeness. So Holy Spirit, salamat that you are bringing to completion this work na tinatawag naming sanctification, na kami maging banal. So Father God, God the Son, God the Holy Spirit, Almighty God, the Triune God, we give you thanks and praise and glory. Ganun din, Panginoon, as we confess that we have sinned against you. We have not loved you with our whole hearts. We have not loved not only you, but also our neighbors as ourselves bilang iyong command. So, Panginoon, we ask for your mercy. With heart bows before you, sumasambit kami na, Panginoon, kaawaan mo kami. So, Father God, thank you for the assurance na sinabi mo sa iyong salita that if we confess our sin, you are faithful to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, kami bilang mananampalataya, mga kapatid, let us receive itong kapatawaran ngayon. Paniwalaan natin na tayo ay napatawad. And let us live like it's true. Mamuhay tayo ng may kalayaan, freedom from captivity to sin, and freedom to a life of holiness and purity. Father God, we ask ang aming iglesia, we know that you are going to bless. Ibe-bless mo kami. Panalangin namin that we would see clear evidence na tunay nga na ikaw ay gumagalaw sa lugar namin. Let us see that evidence in the way we relate to one another. Panalangin namin that we would be a people marked by an obvious sacrificial love for one another. Panalangin namin that we would hold loosely instead of tightly to those things that you've given to us, remembering that each is a gift from you. Aming panahon, aming pananalapi, ang aming buhay, ang aming possessions. Panalangin namin that we would always be both willing and ready to share with those in needs. Sabi nga, to be a blessing to them. Let us not love only in our thoughts, hindi lamang sa isip, ganoon na rin sa pananalita, but rather in our action. Help us to be imitators of Jesus Christ in the way that you love us. So, Father God, let us see clear evidence that you are at work. Hindi lamang sa paano kami nag-relate sa isa't isa, but also in the way we relate to others who do not know you. Kagaya ng mga tao na sa aming mga kapitbahay, mga kaklase nasa paaralan, kaopisina na mga nasa office, even sa aming mga relatives. We pray that we would live before them in such a way that they see our good works and give glory to you. Panalangin namin that we would not only live a Christian life pag nasa simbahan sa piling mo, but speak the Christian gospel to them so they too would call upon the name of the Lord Jesus Christ and be saved. We ask that you would add to our numbers week by week, month by month, do sa mga tao na nable-bless sa kanilang pagdalo. If we are to live our life these days, alam namin sa paligid, hindi perfect. Kailangan namin ang iyong salita na siyang magpupuno sa amin. We will need to be filled with your word as we live in this
world. We will need to know and obey it. So we prepare to open our hearts this morning as we come and worship you. At sa pamamagitan ng iyong mga salita na aming maririnig na ipapangaral sa umagang ito, panalangin namin that we would listen humbly and attentively, that we would listen expectantly and prayerfully. Hindi lamang sa pakinig na lalabas sa kabila, ngunit expect namin na kami ay mabibigyan. Use it to both comfort and confront us sa pamamagitan ng iyong salita. Ganon din na mapukaw ang aming pansin na lumayo sa mga kasalanan at tumungo sa holiness. We pray that we would be changed by your word this morning at yun ang aming inaasam at yun ang aming panalangin. Dinadalangin namin ang mga bagay na ito sa pangalan ni Jesus. At tayo'y bilang iglesia, ating sambitin ang the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Shall we all rise up for reading of the Apostles' Creed? I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day, he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the universal Christian church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. This morning, we shall respond to God's goodness with joyful hearts. Receive this summons to praise from Psalms 9, 1 to 2. I'm reading in the New King James Version. I will praise you, O Lord, with my whole heart. I will tell of you marvelous works. I will be glad and rejoice in you. I will sing praise to your name, O Most High. Awitin po na ating pong basahin sa wikang Tagalog. Tayong pong lahat. Mga awit, siyam, una hanggang dalawa. Papurihan kita, Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangahangang ginawa mo'y pinahayag ko. Dahil sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Purihin kita, O Diyos, na kataas-taasan. Sipian, Kauchiu, Teitsat, Kau, Teitsat, Gobe Itsim, Cheng Xia, Yahowa, Gobe Tuan Yong, Di Itche, Gi Biao, Etzokwi, Gobe Inwi Di Hua, Hi Kwai Lok, Ji Kwai Jia, Gobe Ko Xiong, Di Mia. The psalmist declares everything that has breath. Praise the Lord. This morning, shall we join the praise and worship team in offering our praise to the Almighty. Niulan Kiang Pai Tuan, Tuan Nialan Sakap Olo Xiongte, Huahi Kwai Lok, Ang Hige Puetit Iche Kiang Pai Etsu Go Chong. Good morning, church. Good morning. Tayo kay Boss Aki. Magandang umaga po sa ating lahat. Excited po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Yes! Ilang araw na lang
ilang araw na lang ba at Pasko na? Meron pa bang nagbibilang kung ilang days na lang till Christmas? I remembered kasi when I was a kid, parang 110 days, 120 days, minsan nga 200 days before Christmas, parang every day, di ba, nagbibilang tayo. Eh ngayon po kaya, meron pa rin bang nagbibilang na ilang days na lang ba hanggang Christmas? Pero in spite of that, the precious gift ng Christmas is the birth of Jesus Christ. Hindi yung mga gifts na matatanggap natin sa mga ninong natin, sa mga tito-tita natin. We have to remember the precious gift of Christmas is the birth of Jesus Christ. So let us all sing praises to our one true God. Kasi every day, we have to sing praises to Him at bigay siya ng biyaya. Let's all clap our hands, for there is joy in the house of our Lord. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging sea. My God, He holds the victory. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. We won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. We shout out your praise. We shout out your praise. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. Because He hung up on that cross, when He rose up from that grave. My God still rolling stones away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. We shout out your praise. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. 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 Yes, let us continue to sing praises to our God.
dahil siya ang dahilan ng ating pagsasama ngayon, ang pagbigay puri sa kanyang pangalan. Nang lumiwanag ang mundo, pag-asang pangako'y narito. Isang munting piling, tunog ng pag-ibig, siyang dumating. Halina buksan ang ating puso kay Jesus, tagapagligtas. Isang munting piling, tunog ng pag-ibig, ang siyang dumating. Sabay-sabay aawitin, ang hari ay dumating. Lingin ang awit ng langit, Gloria, sa kataas-taasan. Kapayapaan, ang pag-asa ng sanlibutan ay isinilang. Gloria, sa kataas-taasan. Kapayapaan, ang pag-asa ng sanlibutan ay isinilang. Biglang lumiwanag ang mundo, pag-asang pangako'y narito. Isang munting piling, tunog ng pag-ibig, ang siyang dumating. Halina't buksan ang ating puso kay Jesus, tagapagligtas. Isang munting piling, tunog ng pag-ibig, ang siyang dumating. Sabay-sabay aawitin, ang hari ay dumating. Lingin ang awit ng langit, Gloria, sa kataas-taasan. Kapayapaan, ang pag-asa ng sanlibutan ay isinilang. Gloria, sa kataas-taasan. Kapayapaan, ang pag-asa ng sanlibutan ay isinilang. Kami ay nagdiriwang. Ikaw lang ang dahilan. Magpupuring kailanman. Ikaw lang ang dahilan. Lingin ang awit ng langit, Gloria, sa kataas-taasan. Kapayapaan, ang pag-asa ng sanlibutan ay isinilang. Gloria, sa kataas-taasan. Kapayapaan, ang pag-asa ng sanlibutan ay isinilang. Kami ay nagdiriwang. Yes, Lord, ikaw lang ang dahilan
kung bakit magkaroon tayo ng Pasko na celebrate natin taon-taon. Amen? Let us all give a clap for our God. Siya lang ang dahilan. For He was born in this world, lived a sinless life, and died on the cross for our sins. And we are very grateful. And napaka-laking pasasalamat natin sa grace na binigay niya para sa atin. Let us sing this song. And namnamin natin yung lyrics nito na how precious the cross of na pinasan ni Jesus Christ for us. 主耶稣，我感谢你，你的生命为我而生，带我从黑暗进入光明国度，使我再次能看见。主耶稣，我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵是加上，因此恩典永留，使我完全的自由。宝贵是加的能使我生命，主耶稣，我匍匐敬拜你。宝贵是加的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。Thank you, Lord, you died for me. With love you gave your life for me. Brought me from darkness into the world of light. Open my eyes to see. Praise you, Lord, your love for me, your blood of grace flows over me, your tender mercy pours down from Calvary. Your love has set me so free. The precious cross by its heart I am set free. With my Lord I worship at your feet. Your saving grace so secure in this promise of hope. It's your love unchanging for me. The precious cross by its heart I am set free. With my Lord I worship at your feet. Your saving grace so secure in this promise of hope. It's your love unchanging for me. Your saving grace so secure in this promise of hope. It's your love unchanging for me. Yes, Lord, your unchanging love is always there for us. That may you be magnified in our lives, Lord. Oh,
with you, Christ, be magnified. We lift him high. Oh, Christ be magnified. Let his praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Yes, may he be magnified, and we won't bow to any idols in our life. I won't bow to idols. I'll stand strong and worship you. If it puts me in the fire, I'll rejoice to still them too. I won't be formed by feelings. I'll hold fast to what is true. If the cross brings transformation, I'll be crucified with you. 'Cause death is just a doorway into resurrection life. If I join you in your suffering, then I'll join you when you rise. When return in glory with all the angels and the saints, my heart will still be singing, my soul will be the same. Oh, Christ be magnified. Let his praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified. Let his praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Yes, Lord. May you be magnified in our lives, Lord. Na makita ng buong mundo how glorious and faithful you are in our lives, Lord. Na lahat ng papuri at pasasalamat ay ibinibigay namin sa inyong pangalan, Lord. Lahat po kami ay nagpapasalamat at ibibigay ang aming buong lakas ng every day of our lives in your hands, Lord. In Jesus' name, amen, Lord. Let us all give a big clap offering for our one true God dahil siya ang tanging Diyos sa ating buhay. Maaari na po tayo maupo. Praise the Lord. Truly, the cross brings transformation. Transformation, it is not by ourselves. It's by Christ to be born again. Our scripture reading for this morning is found in Matthew 28:16-20. Sabay-sabay po nating bigkasin. Now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him, they worshiped him, but some doubted. And Jesus came and said to them, All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age. Sa Tagalog, Mateo 28:16 hanggang 20. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus.
Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." Matay hokim dia po chiu chap lakchat kau di chap chat chap ite mong to che ki kalili kau diao ya so e tiang e swa tiang in kwa ki ya so chu pai then ao ya ko ulang giao gi ya so jin jing lai tui in kong thiên tiếng tuệ e so u e quan piang long su ho gua lo so i di bek ki ho ban min zui guai mong to hong pe kia xiang liang e mia ho in si sui hoàn gua so hoàn hu di ne long cao hun ye zun xiu gua ju xiong xiong kap din sa kap ti le tit cao se kai e bot se. Our sharer and our pastor for today is a servant of God who has been faithfully ministering to both our church and school for nearly 2 decades. He holds a Bachelor of Science degree in Pharmacy from the University of Santo Tomas and Master of Divinity in Biblical Studies from the Biblical Seminary of the Philippines. Let us give way to the Word of God, to the preaching of His Word, as we hear from His Word through Reverend Gonzalo Spe, entitled The Disciples and the Disciplers. The disciples are the disciplers. Let's give praise the Lord. Thank you. Hatid si Bepian, peace to everyone, kapayapaan ng Panginoon ay sabi nga kanina no ating song leader, no, ilang buwan na lang, several weeks to go at we will say goodbye to year 2025. Actually, no, sa Pilipinas, nang nagsimula ang Bear Month, almost lahat ng TV station na mapapanood natin, they start to do a countdown. Actually, may nagka-countdown. How many days na lang bago ang Pasko. So, kapuso ka pa man, pamilya, or kapatid, all of them, even some programs, end of their ng program nila, sinasabi ilang araw na lang Pasko na. At ganun din sa ating church. For this year, ang team natin, November na, dapat alam nating lahat. Ano yung team? Mag-goodbye na rin tayo sa ating team. Diba? Ano ang team natin for this year? Growing on from glory to glory into Christ-likeness. So maging ka halintulad ni Hesukristo. And doon sa team na yon, we divided it into quadrimester. Sa kada 4 na buwan, may isang subtopic. Okay, so nung 4 na buwan na unang taon, we tackled about our true identity in Christ. Then, sumunod, starting ng May, encouraging and edifying one another. At sa huling 4 na buwan, ang ating tema ay connecting and cooperating as one body of Christ. So for this month, okay, our topic is corporate spiritual discipline or discipleship of discipleship and accountability. Sa susunod na mga 3 linggo, we have invited mga brethren to help us understand and learn about this mga bagay na ito. Now, ilang dekada ang nakalipas, naging trending yung tinatawag natin na eat all you can na mga kainan. For sure, most
Hindi naka-on ba? Naka-mute. Ano ito? Yung mode, ano? Mode ba? Okay, sorry. Kala ko meron na. Echo pala yon. Okay? So, meron na? Wala pa rin? Nag-mute siya eh. Okay. Reset lang. Sige, amsak ba? Hindi ba yung mode? Hello. Sound check. Sige, try na lang natin dito. Okay na. Hello. Okay? Sound check. Wala pa rin. Nag-mute siya. Ayun. Okay, nag-mute. Baka may ano. Hello, okay? Wag. Sharid tayo, Sharid. Wag daw pipindutin. Dito na lang siguro, okay lang naman. Hello, okay na? Okay? Nawawala eh, no? Sige, okay lang. Nag-mute siya eh. Ayaw sa atin. Okay. So, ulitin natin sa umpisa. Hindi. Nakaraang dekada, di ba, nauso yung eat all you can, right? And siguro halos lahat sa atin dito ay nakapunta na or nakapasok or nakakain doon sa mga tinatawag na mga buffet. And of course, lot of food to choose from na merong mga Chinese, may Japanese, merong Korean, meron din mga European. Halo-halo, ang dami at napakasarap naman lahat yan. But sure ko, hindi lahat yon ay ating matitikman. Tama po ba? Pipili lang tayo ng gusto nating kainin. And tingin ko sa Kristyanismo, ganun din ang karamihan sa atin. Merong ganong mindset. Pipili lang tayo ng nagugustuhan natin o napapakinggan na mga mensahe o utos. Kung maganda yung preaching, maganda yung mensahe, ayun, isasabuhay ko yun. Ngunit kung ayaw, yung mensahe ay need ng commitment, siguro kailangan ng sakripisyo, wag na lang muna. Lalo na pag sa usaping discipleship. Okay, hindi po ito ang tagasunod o discipleship ni Kristo na pinag-uusapan natin. Napipili lang tayo ng utos ng Panginoon kung ano yung isasabuhay natin. Ang tagasunod ni Kristo ay sumusunod hindi lang sa iilan o sa karamihan ng mga utos, kundi lahat. Lahat ng utos ng Panginoon. We have learned several months ago that God has given us itong mandate. Ano yung mandate na yon? So yun yung beginning ng ating tema, yung Matthew chapter 28, yung The Great Commission. Sabi nga dito, di ba, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan. Humayo, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of Son and the Holy Spirit, at turuan sila sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. So base sa Matthew chapter 4, doon natin misa makikita kung ano ba yung discipleship na tinitignan. Nakita natin yung definition ng tinawag ni Jesus, yung kanyang unang mga disipulo. Sabi niya, follow me, and I will make you fishers of men. You, mapababae man, mapalalaki, hindi yung mga lalaki lang. Okay? Ang isang disciple, therefore, ay sumusunod kay Hesukristo. Binabago ni Jesus, inibigay ang mission, ang buhay sa mission ni Jesus. Sa ating pagsunod sa Panginoong Jesus, binabago niya, di po ba, ang ating mga kaisipan, mga hangarin, mga relasyon, at mga pangarap sa buhay. Binigyan niya tayo ng bagong buhay
ng Panginoon para ibahagi din sa iba itong buhay na ating nakamtan. Marami sa ating probably, nung sinabing, discipleship, all nations, maaring na-overwhelm ang lahat. Okay? Ordinaryo lang ako. Hindi ko kaya yan. Kapatid, may punto ka. Kaso, tandaan natin, hindi ka naman nag-iisa to reach out all nations. Okay? Ang church ay isang pamilya. Tulong-tulong. Napakalaki ng ating pamilya, hindi lang sa Santa Cruz, kundi sa buong mundo ang pamilya ng Panginoon. Kung magtutulungan, magkakaisa, sabi nga, we can finish yung all nations na mandate sa atin. Ganon din yung natutunan ng ilang leader sa atin sa TNET. Sabi, kasi si Jesus, intended niya matapos yung Great Commission. At totoo naman sa ating pag-aaral, ay matatapos talaga natin ang Great Commission, yung all nation, and it can be finished. Saan man tayo naroon, saan man sulok ng mundo, tayo dalhin ng Panginoon, ang layunin ay to make disciples. Who make disciples? Who make disciples? Hanggang maabot natin ang mga lahi sa mundo at bumalik ang Panginoong Jesus. Yes, mga kapatid, overwhelming ang misyong ito. Tama. Pero kahit paano, magsisimula tayo sa isa. Kaya nga nung itong taon, January, nagkaroon tayo ng mga small groups, nag-start tayo mag-train kasi kahit paano umpisahan natin. One disciple at a time. So tayong lahat na naririto ay disciple. At bilang disciple, tayo rin ay sinabing disciple maker. A true disciple, sabi nga yung title natin, a true disciple is also a disciple maker. Ang make disciples ay iniutos sa lahat. Hindi sa pastor, hindi sa leaders, o hindi sa small group leaders, kundi sa lahat. At kung may sasanayin man tayo ng mga bagong disciples, ang goal natin ay mag-disciple din sila, na maging disciple maker, na makasunod sila sa lahat ng utos ni Jesus, at ang made disciples ay iniutos bago siya umakyat sa kalangitan. Ano ang ibig sabihin ng discipleship or disciple making? Simple definitions dito binigay sa atin na hango kay Bobby Harrington at Josh Patrick sa kanilang libro. Ang disciple making ay helping people trust and follow Jesus. Tumutulong sa ibang tao na mas makilala si Jesus, magtiwala kay Jesus, at sumunod kay Jesus. Ito ay hango rin sa Matthew chapter 28. At dito, sinabi sa libro niya, meron daw 6 elements o mahalagang sangkap for us to make disciples that make disciples. So, ano itong 6 na elemento na ito? So, ang unang elemento, si Jesus, the Bible, and relationship. Now, itong tatlong ito, makita natin na review na lang. We will go on this very quickly kasi na-tackle na natin yan sa mga nakaraang buwan. Yung unang taon, about our identity kay Jesus. So, unang elemento, of course, it's about Jesus. Sabi doon sa talata kanina, di ba? Pumunta ang 11 alagad sa Galilee, sa bundok, na sinasabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, ano ginawa nila? Sila ay sumamba. Na kay Jesus ang lahat ng otoridad sa langit at sa lupa. Ang lahat ng lahi, base dito, ay para kay Jesus. Babautismuhan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, para kanino? Para din kay Jesus. Ang lahat ng utos, sabi, sundin ang lahat ng utos. Nino? Ni Jesus. So it's all about Jesus. Lahat ng utos. Life is all about Jesus. So mga kapatid, tanong, saan umiikot ang mundo natin? Hindi lahat ng tao, si Jesus ang nasa sentro ng buhay nila. Kahit tayo, sabi nating Kristiyano or believers,
minsan nag-struggle pa rin tayo na gawing sentro ng buhay natin si Jesus. Okay? Hindi lahat ng tao, si Jesus ang nasa sentro. Okay? Ang goal ng disciple making ay lumapit sila sa Panginoong Jesus. Tulungan silang makilala siya, magtiwala sa Kanya, at sumunod sa Kanya. Ngunit paano nila makikilala si Jesus? Paano nila malalaman ang mga utos niya na dapat sundin? Nandoon yung pangalawang elemento na pag-aralan na rin natin, ang salita ng Diyos. Kailangan nating magbabad sa salita ng Panginoon. Ang idini-disciple natin, tuturuan natin sila ng salita ng Diyos at kung paano pag-aralan ang salita ng Panginoon. Sabi nga sa 2 Timothy, right? 4:16, ang salita ng Diyos, the scriptures is profitable for teaching, for rebuking, for correction, and for training in righteousness. Pag mapapansin nyo, yung ating samahan ngayon, yung ating mga small groups, puro Bible na, kumbaga Bible study na talaga. Medyo naiiwasan na natin yung program na puro kain. Bawat meeting may kain, nabawasan na yan. Pag sa small groups nyo, puro salita ng Panginoon, babad. Hindi lang kasi para sa head knowledge, kundi meron ding heart transformation, pagpabago sa puso, and life change. Sabi kasi doon, di ba, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng utos ko sa inyo. Verse 20. Hindi lang tayo basta-basta mag-aaral ng Biblia, kundi maturuan din ang bawat isa sa atin na magtiwala. Hindi lang parati pakinig. Nung nakinig mo, pagtiwalaan at sumunod sa Diyos sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Hindi lang dito sa bagay, pero pagdating sa pananalapi, ay hindi ko nasusundin ang Panginoon dito. Our goal is not just information. Alam mo, ganito, FYI lang lahat. But merong pagbabago. Sabi sa Romans, di ba? Yung buhay natin, isang sakripisyo at temple. Kahit yung ating adult Sunday school. Sino yung nadalo ng adult Sunday school? Sa ngayon, ang ating pinag-aaralan ay overview ng lahat ng books of the Bible. Pag titignan, hindi lang puro head knowledge or information about Genesis, Exodus, Leviticus. Pag mapapansin nyo, sa bawat end ng ating klase ay merong life principle at life application. So, nandoon, hindi lang yung, alam ko na, ganito pala, ganito, ganon, ilan yung naging asawa ni Jacob, ilan yung anak niya, meron ding principle, application. Hindi lang knowledge, but also merong transformation. And third, sabi nga doon, yung relationship. Okay? Mangyayari ang transformation na ito sa context ng relationship. Meron tayong relasyon sa isa't isa. Doon makikita na, pinapanalangin na ako ng taong ito or marunong na tayo ipanalangin ang kapwa. Iyan ang third element. Sabi doon, bautismuhan sila sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi lang basta ang isang mananampalataya o ang sumampalataya, ilubog natin sa tubig. Dapat iangat din. Paglubog, kawawa naman. Iakay. Iakay sila na malapit sa relasyon sa tatlong persona ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo at maikonekta sila sa pamilya ng Panginoon. Marami tayong, sa tinagal natin sa iglesia, marami tayong nabautismuhan na mga sumampalataya. Ngunit pagbibilangin, doon since 2010, 2020, 2025, parang ilan na lang yung mga naririto. Nasaan na yung mga iba? Siguro kasi hindi natin sila na-connect sa pamilya ng Panginoon. Yung iba naman, of course, dahil nag-ibang bayan, nag-ibang bansa, nandoon sila nagpe-fellow. Na-connecta rin naman sila sa pamilya ng Diyos. Gaya nga sabi natin, malaki ang pamilya ng Panginoon, hindi lang dito sa Santa Cruz. Kaya patuloy nga yung imbitasyon tuwing matatapos ang ating sambahan na maging parte ng isang small groups. Okay, so yan yung una na tatlong elemento.
dito ang tuunan natin ng pansin yung mga sumunod na elemento. Ang fourth element, doon sinatawag nila ay disciple making ay hindi mangyayari basta-basta. Dapat intentional. Dapat may plano. Sabi nga ni Jesus, go. O hindi si Brother Mando go, ha? Go. Tayo lahat yon. Saan tayo pupunta? Paano ka pupunta? Kailan ka pupunta? Kung ang disciple maker ay tumutulong sa iba na makilala si Jesus at makasunod sa Kanya, dapat mayroon plano. Ano ang gagawin natin? Paano natin ito gagawin? Hindi natin ito magawa kung linggo-linggo nakaupo lang tayo. Tama? Kung hindi dapat nagplaplano o naglalaan tayo ng oras. Para sa maging intentional ang bawat isa sa atin, kung loloobin ng Diyos, yung mga nasa small groups, okay, gusto natin later on, magkaroon din kayo ng parang accountability, 1-to-1. O isa, dalawa kayo, aside sa yung small groups, kayo ay nag-meet din isa-isa. Bawat isa, merong isa na umaakay, umaalalay, para magtulungan tayo na mas makilala pa si Jesus, magtiwala at sumunod sa Kanya. Ito'y mas personal na, di ba? Pag medyo 2, 3, 4 lang kayo nakakapagsabi. At nakakapagtulungan, nakapagpanalangin. And eventually, kung lolobin, lahat-lahat tayo ay merong 1-to-1 na grupo, aside doon sa malaking small groups or fellowship na tinatawag natin. Hindi ibig sabihin, 1-on-1 lang. Pwede rin namang 2 o 3 ang ating hinahandle. Mas mainam nga kung 2 or 3. Okay? Mas dynamic kasi pag medyo 2-3 kayo. Okay? Para hindi rin mabigat sa nagli-lead na isa parati. Tapos regular tayong nagkikita, pwedeng linggo-linggo or 2 beses sa 2 beses isang buwan. Pwedeng hanggang 2 years. At tapos noon, depende sa maaabot nung ating 2-on-1, tapos sila rin later on makahayo at makagawa din ng small groups nila. Hindi lang tayo lumalabas na isang disciple. Tayo ay nagiging disciple maker din. Now, kung paano ka natulungan ng iba sa iyong small groups, ganun din, tulungan natin yung iba. Kung ako ay isang disciple maker, paano ko sasanayin ang ilan sa mga kapatid ko kay Kristo na makasunod din sa Kanya? So, ngayon pa lang mga kapatid, bago matapos ang lahat, 2 buwan na lang, isulat mo yung pangalan ng 1 o 2 o 3 kapatid kay Kristo na naririto na ipapanalangin mo, ilalaan mo yung iyong oras, ilalagay mo sa iyong puso, ilalaan mo na itong mga pangalan na ito, hopefully sa darating na taon, okay, na sanayin din sila na makilala sa Panginoon. Now, paano mo sila aanyayahan? Kailangan tayong maglaan ng oras kada linggo. Nakikita natin dito, after nating panambahan, may kanya-kanyang mga grupo na nandiyan sa tabi. Isa na yan sa paraan na yon. And how will I teach them? Pag-isipan kung paano matuturuan ang bawat isa na sumunod sa pinag-uutos ng Panginoon. Ang materials na ginagamit natin, yung tinatawag na DBS, Discovery Bible Method. Okay? Pwede tayong mag-schedule, okay, ng training sessions para sa gustong magplano o gusto nang mag-lead ng kanyang 1-to-1 or small groups dito. Kaya ito yung challenge sa atin sa darating na taon. Panglimang elemento, yung tinatawag na journey, yung paglalakbay. Ayon kay Jim Pultman, sa Real Disciple Making, meron palang proseso ang paglago ng isang discipleship. Sasamahan natin ang isa't isa, aalalayan, paglalaanan ng oras sa paglago. Ito ang disciple making na tinuturo dito sa journey na ito, aalalayan. Hindi ito program. Meron itong personal involvement. Tulad ng natutunan sa TNET. Tulad ng ginawa ni Jesucristo sa kanyang pagtuturo sa mga tagasunod. Di po ba? Ilang taon ang kanyang inialay doon sa kanyang disipulo. So makita natin merong
3 taon. Inalay niya ang oras, lakas at buhay para sa kanila. Nagbigay siya ng magandang halimbawa na dapat nilang tularan. Ganon din naman si Apostol Pablo. Okay, sabi niya sa Thessalonica, chapter 1, verse 2, chapter 2, verse 7, makita natin dito sa talatang ito na parang siyang isang ina na mapangalinga sa kanyang mga anak. Mapagkalingang ina. Inihandog niya ang kanyang buhay dahil sa, sabi niya, sa laking pagmamahal nila sa inyo. At ganoon na rin, sabi doon, na tulad ng isang ama, pinayuhan namin kayo, pinalakas namin ang iyong loob, at hinikayat na mabuhay ng tapat sa paningin ng Diyos. So, lumalabas, tayo mga disciple maker ay para ding magulang na inaalalayan ang iba sa prosesong ito. So, ano itong 5 stages na sinasabi dito sa journey ni Jim Putman? Okay? Sabi niya, una, ito yung 5 stages. Una ay death. Death spiritually. Dito tayo lahat nagsimula. Okay? Maaring may ilan sa atin ay nasa ganito pa ring status na hindi pa rin nakakilala sa Panginoon. Noong una, sabi dito sa Ephesians, tayo daw ay itinuring ng Diyos na mga patay dahil sa pagsuway niyo at mga kasalanan. Ang salita ng Diyos version. Okay? Ito ang mga taong di naniniwala sa Diyos at sa kanyang salita sa Biblia. At kung maniniwala man sila, o yung mga iba sinasabi na maaring narinig nyo na rin ito, marami na mandaan papunta sa Diyos. Okay? Kahit anong relihiyon naman yan, ayos lang. Basta sincero ka. O kung Christian man siya, sinasabi niya na Christian ako kasi nagsisimba naman ako linggo-linggo at mabuting tao naman ako. Kailangan nating i-share sa mga taong ito kung sino ang Diyos at si Jesus at sa kanyang buhay, mga ginawa. At kung paano tayo magkakaroon ng relasyon sa Kanya. Hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi sa biyaya ng Diyos na tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. So diyan lahat tayo nagsimula. Death. Sumunod, sabi niya, tayo ngayon ay infant. Ano yan? Matapos nating maborn again, nakakilala tayo sa Panginoon, meron na tayong buhay. Hindi na tayo patay. Base sa John 3, yung story, yung kay Nicodemus. Magsisimula yan sa pagiging sanggol. Dahil ipinanak na tayong muli, tatalikuran natin yung lahat ng uri ng masama. So gaya ng isang sanggol na bagong panganak, sabi dito sa 1 Peter 2, gaya ng sanggol na bagong panganak, panabikan. Manabik tayo sa dalisay na gatas na spiritual. Ano yung gatas ng spiritual? Yung salita ng Panginoon upang tayo ay lumago. Kailangan ng infant ang tulong o ang mga Christians na bago pa lang nakakilala sa Panginoon na para rin sila maging santo or santa. Maaring ito ang kanilang sinasabi doon sa mga bago. Hindi naman kailangan pumunta sa church o tapos nilang makakilala sa Panginoon, tapos silang mabautismuhan o kaya wala na sa church kasi hindi naman kailangan pumunta sa church. Naikwento naman sa akin every time ni pastor yung tungkol sa Diyos. Okay, so pwede na yon. Nagpre-pray naman ako at nagbabasa ng Bible, so pwede na rin yun. Okay? Iba naman, nasaktan ako ng tao. At ayoko maging close sa iba, kaya ayoko pumunta dyan. Ang ministry ko naman ay trabaho. Nag-provide ako sa pamilya ko. Wala na akong oras para sa church. Tapos niyang ma-born again. Yung iba naman, tithing, ano yun? Hindi ko na alam na nasa Bible pala yun. Parang si Pablo sa
pakikipag-usap niya sa mga taga-Korinto, sabi niya, mga sanggol pa sa kanilang pananampalataya kay Kristo. So lahat ng mga sanggol, bago pa lang. Kaya kailangan natin silang akayin. Patuloy nating i-share sa kanila ang gatas na dalisay o ang salita ng Panginoon. We share new truths from the Bible. Bibigyan natin sila ng magandang foundation sa buhay Kristiyano para mas makilala pa nila si Jesus at malaman kung paano sila naligtas. Dadalhin natin sila sa level na follow me group. Okay? Ano yun? Para i-share sa kanila ang mga bagong habits na kailangan nilang simulang i-practice para sa paglago. Makita nila roon na sila'y mapagkakatiwala, meron silang mapagkakatiwalaan, na mapagsasabihan ng mga kanilang struggles. Kasi merong umaakay sa kanila. Ang focus natin dito, ang identity ng isang disciple ay isa ring learner. Natututo silang makinig ng salita ni Jesus at sumunod sa utos. Hindi lamang makinig at sumunod. Natututo din silang tumingin sa atin sa mga halimbawa na pinapakita natin. So, ganun ang sanggol. So, tayo mayroong mga sanggol nandyan. At sumunod, sabi doon ay child, bata na. Dahil mayroon na silang magandang pundasyon, kaya na nilang tumayo mag-isa, pero minsan they feel a sense of, they are starting to feel yung security. Kaya nila tumayo eh. Sabi dito ni Paul, I am writing to you si John, 1 John, I am writing to you, little children, because your sins are forgiven for His name's sake. Na-excite ang isang bata na nakaka-experience o nakakakita ng bago nilang natututunan. Na-excite sila sa mga opportunities na meron sa church. Kaso, minsan naroon pa rin yung tinatawag nating self-centeredness kasi bata pa eh. Maaring ganito yung mga sinasabi ng mga ito. Sino ba itong bagong pumunta sa church? Okay? Di ko sila type. Parang ang ibang grupo ito. Sa iba na lang dapat sila umattend. Meron bang ganon? Maari, ayoko na pumunta sa church. Ang dami naman kasing tao eh. So hindi kagaya noon. Konti lang kami. May ganon ba? Baka meron, no? Meron ba kayo narinig? So, medyo self-centered pa siya, no? Gusto ko sanang pumunta sa gathering, sa fellowship, o sa tribe fellowship. Kaso, di naman ako pinapansin doon. Meron ba? Meron bang ganon? Okay? Wala naman naglalaan ng panahon sa akin. May nagwa one-to-one sa iba, may small groups, pero sa akin wala. Conclusion, siguro ayaw nila sa akin. Di ko nagustuhan yung music ngayon. Hindi ko sinasabi yung ngayon maingay masyado. Mali-mali yung lyrics. Buti pa nung sa iba sa church. Okay? Etong masaklap. Ang haba ng sermon ni pastor. Nakakaantok. Okay, yung iba sa atin baka nagbi-beautiful eyes na. Hindi ko pinapatamaan kayo. Okay? Di naman ako napapansin dito. Makalipat na lang sa iba. So, ganyan yung mga start, mga bata. Ganun yung nararamdaman nila. Kailangan maituro pa sa kanila na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang relasyon nila sa Panginoon, sa Diyos at kay Jesucristo. Yung identity nila dapat na kay Kristo. Hindi kung ano yung ibibigay ng mga nasa paligid. Kung ano ang sinasabi ng iba o sa trato sa kanila. Dapat maturuan silang pakainin na ang sarili nila. Diba? Yung mga bata, meron pa ba tayong sinusubuan dito? Wala na, diba? Yun ang goal natin. Sarili silang kumain. So, ganun din na sarili silang magbuklat ng Bible, ng salita ng Panginoon, yung tinatawag natin na personal ng Bible study. Hindi na kailangan subuan. Dapat matutunan nilang makirelate sa ibang kapatiran na nasa church bilang pamilya. Okay? Na-i-adjust din ang expectation ng ibang kapatid kay Jesus na merong understanding. Bakit ganun siya? Hindi ako pinansin.
ayoko na sa kanya. Hindi mo alam, may pinagdadaanan pala. So kaya nagkakaroon tayo ng understanding sa bawat isa. Ang focus sa stage na ito ay ang identity ng isang mananampalataya sa worship at sa family. Na mas maunawaan nila ang layunin ng Diyos ay ang relasyon sa Kanya. Remember, yung great commandment, love the Lord your God with all your heart. Ano yung pangalawa? Love your neighbor. Ang relasyon natin sa iba. So we connect them sa church as a family of God. So pag bata na, of course, hindi lang parati bata yan. Siya ay magiging young adult. Ganun din, sabi ni John. So they are moving from self-centeredness, ngayon, God-centeredness na, and other-centeredness. Sabi dito ni 1 John, I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the evil one. So naroon na yung desire na maglingkod sa iba at gawin ito for God's glory. Pero naroon pa rin minsan yung tendency na feeling nila, responsibilidad nila kung mag-respond sa ibang message o hindi. Nagsiserve sila, pero hindi pa nila naisip kung paano sasanayin yung iba. Nakikita natin, nagsiserve na, praise God. Pero paano naman yung iba? Ganito ang karaniwang sinasabi. Gustong-gusto ko sa UEC Santa Cruz namin. Pati yung sa Tribe Fellowship, malaking tulong talaga sa akin. Kasi yung mga problema ko, yung issues, nasasabihan ko. Paano kaya yung iba? Okay? Paano yung iba? Sana meron din silang ganito na nasasabihan yung kanilang problem. Gusto ko rin mag-lead ng isang group. Kaso hindi ko na maalam paano gagawin. Bakit kaya hindi dumalo si Juan and Pedro? May sakit siguro. Madalaw nga. Ganun na yung kanilang mga pananaw. May binasa ako sa aking quiet time. Pero may tanong ako. Itanong ko nga this Sunday sa aking leader or kay pastor. Meron palang tech team or ushers team. Makasali nga. So ganun na yung kanilang isipan. Hindi yung nandito tayo. Announcement, sino nangangailangan ng ushers or tech team, kindly approach si ganyan. Pero marunong na silang mag-isip. Kailangan natin silang bigyan ng lugar kung saan sila maglilingkod. So aalalayan natin silang tungkol sa mga experience nila para sa ministry. Tutulungan natin silang makabuo rin ng sariling fellowship para kung matapos man yung kanilang one-to-one sa kanila or natapos natin, ganun din sila naman magpapatuloy. Meron din silang discipleship sa isa't isa. Kung saan pwede silang mag-confess, mag-encourage, at maging accountable sa isa't isa. Hindi parating nakatuon doon sa leader. Tutulungan din natin silang mag-identify ng kanilang mga spiritual gifts at sasanayin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. So pag teenager na sila, young adult na, ano susunod? Magiging parent. Ito yung naging role ni Pablo kay Timothy na gusto rin niyang gawin niya sa iba. Meron ng reproduction. Meron ng sariling inaalagaan. Dati, makapapansin nyo sa fellowship natin, ito yung pinefellowship mo dati. Pero ngayon, makita mo na meron na siyang grupo na nililid. So yan yung gusto natin mangyari, hindi lamang sa kanya, ilan sa atin, kundi tayong lahat. Meron ng reproduction. Meron ng sariling inaalagaan. Meron na siyang inaakay. Ito yung sinasabi ni Pablo kay Timothy, na disciple maker. Ikaw, Timoteo, bilang anak ko sa pananampalataya, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo. Ituro mo rin sa mga makapagkakatiwalaang tao na makakapagturo rin sa iba ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. So kapag parent na, nagsisimula ng mag-isip,
Hindi lang kung ano ang magagawa niya, kundi ang magawa niya sa team. Naroon na rin ang mindset na mag-coach naman ng iba. Naroon ang pagnanais na makita ang tao na alalayan niya na maging mature o maging kanyang katuwang o partner sa ministeryo. Hindi nakadepende sa isa. Kumbaga sa isang magulang, di ka na nakasubsob sa bahay. Kundi malaya ka na bilang anak ay humayo o magkaroon ng sariling pamilya. Nandun na rin yung relasyon sa iba. At kapag magsasalita na sila, gusto nilang pinag-uusapan ang ginawa ng Panginoon o sa kanilang fellowship o sa buhay ng isa't isa. Pwedeng ipagmalaki yung ginawa ng Panginoon o yung kabutihan ng Panginoon, merong humility. Ipag-pray mo kaya, meron akong office mate na gusto niyang ipaliwanag sa kanya ang salita ng Diyos. Excited ka ba na ikaw yung tao na yon na magpapaliwanag? Meron naman iba, meron kaming ibabaptize sa aming small groups. Patulong naman kung paano siya mas mai-involve sa ministry ng church. Bilang pastor, ang ganda pakinggan yung ganong mga requests. Pinag-pray ng small groups namin ang mag-mission trip. Very good. Pastor, meron ka bang may sasuggest saan? Meron, sa Mindoro. Pwede kayo doon mag-mission. Or, ang discipleship pala dapat magsisimula sa loob ng bahay. Pastor, pwede mo ba kaming kamustahin palagi kung sa aming paglalaan ng oras sa aking mga anak? Pwede. Every week, tatanungin kita, kamusta ang discipleship nyo sa inyong pamilya? Meron kaming kasama sa small group na passionate sa bata. Pastor, pwede mo bang sabihin kay Sister Susie na tawagan ako? Pwede. Sister Susie, child ministry na head. So exciting kapag ang dinidisciple natin ay ganito na ang sinasabi. Tatanungin natin sila, how will I send them? Yun na yung next. Okay? Ang layunin natin ay hindi lang para matulungan sila sumunod, hindi lamang para sundin, kundi ganun na rin na humayo. Matutong turuan, sanayin, at sumunod. Pag-isipan kung paano natin sila i-commission para mapagsimulan na rin nilang magsanay ng iba. Ito yung challenge naman sa atin na isipin din kung paano mo sila patuloy na paglilingkuran, nagagabayan habang sila naman ay nagsasanay ng iba. Okay, at ang huli, doon sa elemento, pag ginagawa yan, ito yung mangyayari, multiplication. Pag pinalo natin, this is our goal. Makita natin sa creation pa lang, sinabi ng Panginoon kay Eva at Adan, humayo kayo at magpakarami. Ngunit hindi naman biological reproduction ang sinasabi dito, kundi yung reproducing the life of Jesus in us. Hindi tayo dadami, kundi yung dadami tayo na pinamumuhay si Kristo. Okay? At nangyari ito kapag ang mga inaakay natin ay tagasunod ni Jesus at nag-aakay rin ng iba na maging tagasunod ni Jesucristo at nag-aakay rin ng iba na maging tagasunod ni Jesus. Ito yung nangyari sa Book of Acts sa early church. In those days, when the number of disciples were multiplied and the word of God continued to increase and the number of disciples multiplied greatly in Jerusalem. Wala dyan, no? So, the church throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace and was being built up and walking in fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, multiplied. Acts chapter 9:31. So, multiplication ang mangyayari kung lahat ay nakikibahagi sa making disciples, who make disciples, who make disciples, who make disciples. So mga kapatid, dapat rin natin unawain, hindi itong pinag-uusapan natin ay next year meron na. Mahaba kasi itong proseso nito. Karaniwan sa atin, ang madalas na isipin ay yung tinatawag na addition. Okay? Addition lang ang mangyayari.
Okay. Kung ikaw lang ang gumagawa at ang mga dinidisciple mo ay di natututong mag-disciple din ng iba, minsan nga ano nangyayari? Nababawasan pa. Kapag tignan natin, pag addition versus multiplication. Pag addition, kapag ang isa sa atin, or sabihin natin lahat tayo, okay, sabi natin kada isang linggo magdadala tayo ng isa para sa Panginoon. Okay? Isipin natin, sa isang taon, ilan ang madala mo sa Panginoon? Okay, so merong 52 weeks, almost 53 na week. So ilang taon na dala mo sa isang taon? 50. Okay, so pagkaraan ng 4 na taon, you have 208 na nadala sa Panginoon. So after 10 years, you have 520. And after 20 years, 1,040 ang nadala mo sa Panginoon after 20 years. Marami po ba yan? Marami. Okay na. Pwede na tayong mag-retire. So pag titignan, yes, ang dami na nga yan. Pero hindi po yan yung discipleship. Okay? Kapag multiplication ang pagtitignan natin, mabagal sa simula. Okay? Ako, merong 2 tao na aking di-disciple. Kasi i-invest ko yung life ko sa buhay nila ng 2 tao na ito. At maaring tumagal ito ng 1 o 2 taon sa aming discipleship. So 1 taon, sabihin natin 2. Okay? After 2 years, ano mangyayari? 4 na sila. Taon ang pinag-usapan na. After 6 years, 16 na sila. Naku, 16 pa lang. After 8 years, naging 256 na. After 10 years, 1,024. Yung isa, 20 years eh. Pero after 20 years, more than 1 million na yung 2 kong inumpisahan. Though bagamat konti pa rin yan sa larangan ng ginawa ng mga DPWH, pero pwede na yan. Kasi 20 years na sila pa. So yun yung multiplication pag ganyan ang pinag-usapan natin. Kaya ganyan yung ginawa ni Jesus doon sa 12. Sa loob ng 3 taon. Siyempre, di pa natin nakikita anong nangyari doon sa 12 disciples, yung mga nagawa nila doon sa Book of Acts. Kasi hanggang sa 2025, patuloy pa rin yan. So hindi pa rin natin alam yung ending. Kasi meron tayong part ngayon na ginagampanan doon sa ginawa ng mga disciples doon sa Book of Acts. Ang dinidisciple din natin may part na gagampanan. Pero higit sa lahat, mangyayari ito sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na nasa atin. Ito naman yung pangako ng Panginoon, di ba, sa verse 20. At tandaan niyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Ito ang motivation natin. As we go back sa ating tema, multiplication and accountability. Ito yung account natin sa Panginoon. Ang makasama si Jesus, ang maramdaman, ang presensya niya, ito rin yung ating premyo. This is also the price. Kung mapapansin nyo, itong multiplication ay halintulad. Actually, gumaya yan sa tinatawag natin na mga networking or pyramid scheme or yung multi-level na marketing. Ano yung mga yan? Sinong familiar dyan? Diba? Anong ginagawa? Nagre-recruit. At yung na-recruit, magre-recruit din. At yung na-recruit din, magre-recruit din. Ano mangyayari? Lalong lumalaki yung kanilang kikitain. Pero ang kaibahan dito sa atin sa multiplication, sabi nga ng ibang pastor, Great Commission or merong Great Commission. Pero hindi pananalapi yung ating komisyon. Walang komisyon tayo dito nakikitain. Walang sweldo, walang kita. Kumbaga, ito ay spirito. Okay? Actually, ikaw pa nga yung gagastos minsan, di ba?
Ikaw pa yung magpapaluwal. Pero dito, sigurado ako, walang scam. Di lugi ang investment na ilalaan mo sa isang tao, dalawang tao na iyong i-disciple. You will experience more of Jesus. Okay? The Father, sabi nga doon, ang Panginoon, siya ay nalululhati when we bear much fruit. And our joy is full. Sabi sa John 15:11. So mga kapatid, challenge sa atin, this is for God's greater glory and the fullness of our joy. So mga kapatid, anong plano natin sa 2026? Ito gawin natin. Naumpisahan na ng iba, and sana pag in-approach kayo, yes, I'm willing. Kasi sulit ang bagay na ito. If you want that, more of God's glory, more joy sa buhay ng bawat isa, dito sa darating na 2026, sino ang isa o dalawa na tao, pwedeng non-Christians or Christian na, ang paglalaanan mo ng oras para mas makilala si Jesus. Mas magtiwala kay Jesus at mas makasunod kay Jesus. So ito yung challenge sa atin at naway yan yung gawin natin as we pray for this coming 2026. Okay, tayo manalangin. Panginoon, muli nagpapasalamat kami sa umagang ito as we see na ilang buwan na lang tapos na ulit ang 2025. At ngayon nga makita namin ang aming church ay nagsisimula at ang iba ay nakapagsimula sa disciple. Una, nung aming itong inilahad sa iglesia, tunay nga na marami ang probably na overwhelmed. Naku, discipleship. Ilang taon na babanggit yung discipleship, wala naman nangyayari sa church. Ngunit salamat Panginoon, kahit paano, by faith, nagsimula ang mga leaders at iniisa-isa, bagamat hindi pa lahat, alam namin Panginoon, yun yung naging desire ng aming mga leaders na ang UEC Santa Cruz ay maging disciple-making church. Hindi mabilis ang bagay na ito. Taon ang bibilangin at sa aming pagsisimula, simula nung matapos ang training ng sa TNET, makita namin kahit paano, Lord, nakapagsimula ang aming church at merong mga small groups. Ngunit hindi natatapos ang gawain ito. At ngayon nga, sa iyong salita, as we are reminded again of the Great Commission, naway lalong maintindihan ng bawat isa na kami bilang tagasunod ni Kristo, hindi lamang naririto kami, nakaupo, nakikinig, na tagasunod ni Kristo, meron kaming mandato. And that is to baptize others. To let others know yung good news at maiakay din sila na maging tagasunod ni Kristo. At hindi lamang dun sa banda na maging tagasunod ni Kristo, kung hindi gano'n na rin na magdi-disciple ng iba. At sabi mo nga sa iyong salita na ang Great Commission ay kayang maitapos sa buong mundo. So thank you, Father, for this reminder. And I pray for each and every one of us as a disciple of Jesus na sa susunod na taon, by faith, as we pray, dahil yung Holy Spirit mo ay nandiyan, na ipanalangin namin ang isa o dalawang tao na aming i-disciple. At hindi at na maiakay sila at maging disciple later on. Hindi para sa 2026, maaring gugugol ng oras, ng taon yung aming i-disciple. Pero alam namin hindi masasayang yon dahil pag nakita niya, natutunan niya, at siya ay nag-disciple din ng iba. Panginoon, alam namin na na-finish namin yung Great Commission sa aming buhay. So thank you, Father, again for the reminders kung paano ka mabuti sa aming iglesia, sa bawat isa sa amin na malayang nakakapagbahagi ng iyong salita, malayang nakakapagtipon linggo-linggo, malayang nakakapagtipon araw-araw sa aming mga small groups to pray one another, to
help one another and to rebuke each other kung kailangan. So today, as we prepare our hearts to partake of the communion, muli salamat Panginoon sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal na kami, na iyong kaaway, na kami ay dead, but because of the good news of salvation of Jesus Christ, kami ay nakakilala at kami ay naging anak ng Diyos. Bless us today as we partake of the communion and with a thankful heart in partaking. In Jesus' name we pray all these things. Amen and amen. Okay, so let's prepare our hearts o sa ating communion. Papangunahan tayo ng ating worship team to prepare by singing of songs, and para dun sa ating mga servant leader for this morning na i-share yung bread and the cup. Para po sa atin, kung sino man ang nakakilala o tumanggap sa Panginoon bilang kanyang personal na Panginoon tagapagligtas, you are welcome to partake of the Holy Communion with us.
all stand. On the night Jesus was betrayed, he took bread. After giving thanks, he broke it and said, "This is my body which is broken down for you. Every time you eat of this bread, do this in remembrance of me." Let's partake the bread of the Lord. After supper, in the same manner, he took the cup. After giving thanks, he said, "This cup is the cup of the new covenant in my blood. Every time you drink of this, do this in remembrance of me." Let's partake the cup of the covenant. Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you again for this time of worship, at the same time of partaking of the Holy Communion. Indeed, when Apostle Paul said that every time we eat of this bread, we drink of this cup, we not only proclaims the Lord's death, but of His coming again. And truly, Lord, ito yung aming inaasam, ang muling pagbabalik ni Heso Kristo. At tunay nga sa umagang ito, ganun din yung iyong mandato sa bawat isa. Go and make disciples, baptizing them in the name of God the Father, God the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that you have commanded. And surely you are with us to the end of the age. Naway Panginoon, hindi lamang kami bilang disciple, hindi lang nagdi-disciple, kundi yung aming i-disciple ay mag-disciple din. Salamat Panginoon sa mandatong ito, dahil ito ay hindi mabigat, dahil alam namin na ikaw ay aming kasama. Ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Heso Kristo. Amen and amen. Please be seated. Thank you for the wine and for the bread. For we see the life you gave and the blood you shed. And we remember your wondrous love. You gave your body, you shed your blood, and we remember your wondrous love. You gave your body, you shed your blood. Praise the Lord. Thank you so much, Reverend Gonzalo Pe, for the inspiring and heart-stirring message. We are truly reminded today that being a disciple of Jesus doesn't end with following Him. It continues as we help others to follow Him too. Sometimes, yung ating mandato ngayon sa, let's say, sinabi natin sa 2026, magkaroon tayo ng maraming disciples. Totoo po yun. Pero on the other side, hindi natin tunay na pag tayo ng hikayat po ng disciples, hindi lamang tinitingnan yung bilang, kasi tinitingnan din ng mga tao yung transformation po. Kasi usually, sometimes we want to disciple many people, pero wala naman transformation sa ating sarili. Kaya sinasabi ko po ito, kasama po ako doon dahil sa nakikita po namin ay we always remember our old self. Kaya siguro hindi tayo nababago. Parang malalim ang ating lumang pagkatao, hindi natin nalilimutan. Tulad nga ng sinabi ng ating pastor nung nakaraang buwan na we always try to remember. Ang hirap natin palimutan ng ating lumang pagkatao. Kaya lagi tayong nahuhulog sa parehong kasalanan pa rin. So pag nakita ng mga taga-ibang hindi mananampalataya,
wala rin tayong pagkakaiba sa kanila. So, anong sinasabi ng salita ng Diyos? We have to die to our own self. Hindi madali yon. But it is possible through Christ by being born again. Dahil ginawa niya ito doon nung napako siya sa krus, it is by faith that we will be changed. Magkakaroon po tayo ng pagbabago dahil siya ang namatay para sa atin, and we have a new life sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na muli. Meron tayong bagong pag-asa at naandun ang pananampalataya, naandun ang Holy Spirit na mag-empower po sa atin upang mabuhay ng bagong buhay. Sa ganon, magiging maliwanag ang ating bagong buhay. Mas maraming mahihikayat na mga taong ating aakayin. Hindi lamang po sa salita, kundi nakikita sa ating buhay. Praise the Lord. May announcement po tayo. Isang mainit na pagbati sa lahat na ating bisita, lalo na sa mga unang pagkakataong dumalo ngayon. Welcome po kayo. Tunay po kaming nagagalak sa nakasama namin kayo sa tahanan ng Panginoon. Inaanyayahan din po namin ang mga youth, kung may mga anak po kayong mga youth na dumalo sa youth fellowship na isinasagawa po ito tuwing Sabado, 2 to 4 p.m. sa Excel Building sa Barangay Labuin po, doon sa 4th floor. Inaanyayahan din po natin ang lahat ng kababaihan na dumalo sa Women's Fellowship na ginagawa tuwing Huwebes ng alas 4 ng hapon. Hanapin na lang ninyo si Sister Susie kung may face-to-face po kayo or online, siya pong nakakaalam nito. Inaanyayahan po din natin ang lahat ng mga young professional tuwing Martes ng 7 p.m. Hanapin na lang natin si Brother Clinton para sa schedule. Ganun din po, inaanyayahan po natin ang lahat na magkaroon ng We Group Life Huddle, small group na isinasagawa po ito. Sabay-sabay po tayong lumalago bilang alagad ni Kristo na matuto mula sa Kanya at upang matutunan ding magturo at mag-disciple ng iba. Ganoon din po ang ating sinasagawang adult Bible class. Sana po, kung kaya natin makadalo, ito'y 7:45 a.m. hanggang 8:45 bago tayo manambahan. Ito'y linggo-linggo sa Welcome Center. Ganoon din po, ang Clay Kids Ministry nangangailangan ng volunteer teachers. Approach din natin si Sister Susie kung tayo ay hinihipo ng Panginoon upang magturo sa Sunday School. Gayon din po, ang tech team ay nangangailangan din po ng volunteers. Sana po gamitin din tayo ng Panginoon sa kanyang ministry. Tayo po ay tumayo. Let's sing the doxology. Hallelujah.
the benediction. Naway sumainyo ang kagandahang loob ni Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikisama ng banal na Espiritu. Guansuyaso kito ke unhui, pe siyong te et hiat hang, kap siyang diang e po su, kaplan siyang lang sa kaptile, titkaw yaso te di pay kolay. Amen. Amen. Dito po pansamantala natatapos ang ating pananambahan. Pero patuloy ang ating pananambahan sa ating paglabas ng simbahang to, ang ating pagtutulungan, ang ating pag-akay at ang pagtuturo ng salita ng Diyos ay magpapatuloy pa rin. Tayo po ay inaanyahan sa Welcome Center sa 4-hour coffee fellowship. Maraming salamat for coming to this Sunday. Mahal na kapatid, iyo bang nababatid? Si Jesus ay naghatid, pag-ibig na walang patid. Ganap kanyang kagalakan, sa tuwi na ang kalakasan, ipahuli ating kaligtasan. Mahal na kapatid, iyo bang nababatid? Si Jesus ay naghatid, pag-ibig na walang patid.